Apektado ng sama ng panahon ang naging ika-6 na linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Noong Lunes kasi, suspendido po ang trabaho sa Senado. Pero the next 2 days of the trial did not disappoint. Kasama po natin ngayon ang ating Senate correspondent, Daniel Manalastas, with the details. Daniel, nagsimula ang Tuesday trial on a light-hearted note. Nagbiro si Senator Cheese na mukhang tumakad raw ang counsel for the prosecution na si Attorney Lorna Capunan. Kati, alam mo nung Tuesday, medyo light moment nga sa pagitan ng prosecution team, pati na rin ito si Presiding Officer Cheese Escudero. Kasi nung simula pa lang, biniro na ni Presiding Officer Cheese Escudero si Private Prosecutor Lorna Capunan. Hindi nga sinabi nito ni Senator Cheese, parang tumangkad. Yung pala nakatungtong daw sa Apple Box. Ganyan yung mga naging usapan nun at yung usapin do sa, alam naman natin, nag-viral to, yung ghosting na tinatawag. Sinabi kasi ni Atty. Lorna, in-Indian daw sila ng defense team. Kaugnay ito doon sa comparison of evidence para mapabilis nga yung impeachment proceedings. Sabi ni Atty. Lorna, na-Indian daw sila. Pero sabi ni Senator Cheese, hindi na uso yun eh. Uso na kasi ngayon yung ghosting na tinatawag. At sumalang sa nung Tuesday, itong si COA ICFAO Auditor Sailin Del Campo. At pinagpatuloy nga yung direct examination ng prosecution at isa sa naging sentro ng pagtatanong ng prosecution ay yung notice of disallowance na inisyu ng COA noong August 8. At halos naging paikot-ikot doon yung mga katanungan, pati na rin yung mga naging ilang purchases ng OVP at yung mga resibo, binusisi rin, at yung mga ilang dokumento, pati yung ibang mga pangalan, naglitawan nga. Diyan noong nangyari, noong Tuesday trial. Well, I understand that the witness presented on Tuesday was still Sailin May Del Campo. And just to give everyone a background for this witness, graduate po siya ng Bachelor of Science in Accountancy sa St. Louis University sa Baguio City. 2 years siyang nagtrabaho bilang Junior Audit Officer sa isang private firm sa Baguio bago ho siya napasok sa Commission on Audit noong August 26, 2014. State Auditor kaagad siya noon sa ilalim ng Intelligence and Confidential Funds Office o ICFAO ng COA. Noong 2024, siya naman actually ang pumalit kay Wamil na nag-audit ng confidential funds ng OVP at DepEd noong nalipat si Wamil sa ibang department. Okay, sa direct examination ni Attorney Capunan kay Del Campo, Daniel, lumabas yung mga pangalang may keso, mangga at iba pa. Parang gumawa na raw ng fruit salad. Ano pa ba ang napag-usapan noong Martes? Ayun nga, Kati, no? Para ipagpatuloy ko yung kwento ko tungkol dun sa nangyari nung paglilitis nung Martes, panoorin natin ang aking report. Umpisa pala ng Day 14, biroan na agad sa pagitan ni Presiding Officer Cheese Escudero at Private Prosecutor Lorna Capunan. Parang tumangkad ka, Lorna. Oo nga po. Parang binigyan ako ng apple box dito. Wala namang baha dito sa... Nagkabiroan ulit ng magreklamo si Capunan ukol sa hindi umano pagsipot ng mga taga-depensa para sa comparison ng mga dokumento kahit may napag-usapan na umano. Hindi ka, Attorney Lorna, ininjan, baka ginost ka? Kasi hindi ka sinagot eh. Pero hindi ka ininjan, wala namang pinag-usapan date pa eh. Inignore. Ghost na nga eh. Ghost na yung Ginost, bago ngayon. ginost. Hindi na. Ghost na yung bagong... Ghosting pa. Muling sumalang sa witness stand si COA ICFAO Auditor Sailin Del Campo para ipagpatuloy ang direct examination ng prosecution. Isa sa mga naging sentro ng pagtatanong ng prosecution ang Notice of Disallowance na inisyu ng COA noong August 8, 2024 na umabot umano sa mahigit 73 million pesos. Naging notice of disallowance po ito. Ang remedy po nila is to appeal po sa commission proper. Naging highlight din sa paglilitis ang mga bagong pangalan na nasa acknowledgement receipts, iba't ibang perang halaga. Kanina, Madam Witness, merong umpaw ko tsaka merong heart. Tinanong mo ba kung sino ito
at kung related sila sa presiding officer natin? Hindi po. Kamag-anak ata to ni Senator Bong Revilla. Beth Revilla, 50,000. Purchase of information. Kamag-anak naman to ni Senator Risa Ontiveros. Clarice Ontiveros, nabigyan rin itong Jose Jokno Jr. Kamag-anak ba to ni Public Prosecutor, Madam Witness? Kamag-anak naman ni Senator Lapid. Diane Maple Lapid na tumanggap ng 150,000 pesos. Kinabukasan pa rumatrat ng pagtatanong ang mga senator judges. Sa ating pong saksi. Kayo po ay taga Baguio? Yes po, Your Honor. Saan po kayo sa Baguio? Irisan po. Tanong ni Senator Bam Aquino, fraudulent ba kung ang pera ay nati-hati pero iisang tao lamang? So sa inyo pong professional opinion, kailangan po yung bawat AR ay may katumbas na totoong tao, kung yun man ang kanyang pangalan o meron siyang totoong pangalan. At yung nakalagay doon sa report na activity, yun dapat talaga yung nagawa. Tama po ba? Opo, tama po. For the 15th day of the impeachment trial, Daniel, nagkainitan ng mga abogado ng defense at ng prosecution. Just to give a brief background on these lawyers, Daniel, si Attorney Lorna Capunan ang nangunguna dito sa prosecution para sa Article 1 ng impeachment ni VP Sara, habang si Attorney Christine Ferrer naman ang para sa depensa noong Miyerkules. Senior partner sa Capunan and Castillo Law Offices ang batikang litigator ng prosecution, habang partner naman sa Fortune, Narvasa and Salazar itong si Ferrer. 1978 pa lang, pasado na ng Philippine Bar si Attorney Capunan. Produkto siya ng University of the Philippines College of Law, habang 2011 naman, ganap na naging abogado si Ferrer na nagmula naman sa Ateneo de Davao University. Veterano sa iba't ibang specialization si Attorney Capunan at kilalang humahawak ng kaso ng mga high-profile clients gaya nina Janet Lim Napoles, Atong Ang at mga artista gaya nina Hayden Ko at James Yap. Si Ferrer naman nagsimula bilang tax at corporate lawyer. Namayagpag din siya bilang abogado sa mga civil, criminal, commercial at intra-corporate dispute cases. Now, Daniel, ano ba ang hindi pinagkasunduan itong dalawang abogadong ito? Alam mo, Katit, kung nung Martes, medyo light moment yung nangyari between the defense and the prosecution and as well as the presiding officer. Nako, ibang-iba nangyari nung Wednesday dahil nga nagkainitan ito si Private Prosecutor Lorna Capunan, pati na rin itong defense counsel na si Attorney Christine Ferrer. Partikular sa pinunan nito ni Capunan ay yung tungkol doon sa misleading questions. At sinasabi kasi ng prosecution, ito hindi pinapayagan. At isa pa nangyari dyan, nagkainitan. Ito nga si Attorney Sheila Sison, yung defense lead counsel ni VP Sara Duterte, pati na rin itong si Private Prosecutor Virgil Ligutan. Tatandaan nyo, si Attorney Virgil, yung prosecutor na humarap at nag-present doon sa Article 4, which is yung grave threats. At para malaman nyo yung kabuang detalye ng mga nangyaring bangayan na yan, panoorin natin ang aking report. Kung nung Martes ay puno ng katuwaan sa impeachment trial, tila kabaliktaran nitong Miyerkules. Misleading questions are not allowed. They on are cross. allowed. Councils, I don't think I need to lecture please, you that. councils. Sunod-sunod kasi ang sagutan ni na Private Prosecutor Lorna Capunan at Defense Counsel Christine Ferrer. Nang nakasalang sa cross-examination ng testigo si Sailin Del Campo, isang state auditor kaugnay pa rin sa confidential funds na winaldas umano ng mali ni Vice President Sara Duterte. May pagkakataong si Presiding Officer Chis Escudero na ang nagre-referee sa kanila. Let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Pero hindi nagpaawat ang magkabilang panig. Your Honor, please, I am
preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would Your have Honor, done please. in the generational divide, Your Honor. Your Again, Honor, councils, you are all members of the bar and Yes, you're Your Honor. all councils I for the submit, parties. submit. And we will be treating and looking at each one equally. At Miss I will- Eileen, Yes, Your Honor. it's also- I promise to henceforth behave. Your Thank Honor, you. can I please respond quickly lang, no? I have high respect for Attorney Kapunan. In fact, she's one of you my can end there, idols. council. Let's end here. Let's end here. You can end there. This with might the sound like respect. it might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive. Naging tuloy-tuloy ang pag-object ni Kapunan sa mga paraan ng pagtatanong ni Ferrer. Hindi nagpapatalo ang magkabilang panig, tila nagtarayan pa. We will have a continuing objection. Precisely, there was no stipulation yesterday. There They are was, Your now Honor. constrained. Excuse me, counsel. Using Show the document. Yeah, I am showing the defense document. No, we will No, not agree. Your Honor, the counsel cannot We will dictate not how I agree, will Your proceed with Honor. my cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be reminded that I'm on counsel cross-examination? We will not respondent. agree, Your Honor. Si Kapunan habang break na tanong kung nabastusan kay Ferrer. Ang depensa naman may depensa rin. Alam mo, lahat ng mga anak ko lalaki, no? Sanay na ako sa mga disrespectful. Kaya lang yung mga anak ko, pinalaki ko to be respectful. Sana siya din. Maybe Attorney Christine was highly charged. No? Sabi ko nga, every lawyer has his or her own style. Pero I don't think naman that Attorney Christine was disrespectful kanina. Sa gitna rin ng mainit na sagutan ni Kapunan at Ferrer, bagamat walang pinangalanan, kumalat ang post na ito ni Attorney Virgil Ligutan na isa ring private prosecutor. Sabi niya lahat ng abogado at law students ay alam na ang misleading questions ay hindi pwede kahit pa sa cross-examination. Hindi pinalagpas ni Defense Lead Counsel Sheila Sison ang post na yan. I find it troubling that a private prosecutor would do this in the middle of a courtroom hearing. Hindi na pinagbigyan ng presiding officer si Ligutan na makasagot sa impeachment court. Pero sa pagharap niya sa media, nanindigan siya na hindi talaga pwede ang misleading questions. Gitin niya, wala siyang pinangalanan sa post. If they felt alluded to, sa kanila na po. Hindi po tayo pinagbabawalan to post ano yung sinasabi ng batas. I could post that anytime. Kung may tinamaan man po, sorry. Ang presiding officer naman pinamomonitor na sa clerk of court ang public statements ng mga abogado ng parehong kampo at may paalala siya sa posibilidad na paglabag sa rules ng korte. One side has been crossing the line many times, and in fact, the presiding officer is already in the process of drafting a ruling and a warning and an order pertaining to this. Ang ilang kasama ni Ligutan sa prosekusyon, ipinagtanggol din siya. Kung naiyak ho yung depensa, kawawa naman sila. Hindi ho, but it is not within the sub judice rules. At the end of the 14th trial day, Daniel, nagmosyon si Senator Judge Juan Miguel Zubiri ng pagbabago sa schedule ng paglilitis. Gusto niyang unahin muna ang legislative sessions ng Senado sa umaga. Tapos, 1 to sawa na daw ang impeachment trial pagkatapos. Ano ba ang napagdesisyonan ng mga senador tungkol dito? Alam mo, Kati, hindi pa nagde-decision nga yung mga senator judges tungkol dyan sa hirit nga ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri. Dahil sa Lunes o bukas, ay inaasahan na 10 a.m. pa rin magsisimula yung paglilitis. Pero malalaman natin sa mga susunod na araw kasi itong nakaraang linggo, wala rin itong si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Siyempre, alam naman natin sa Senado, parliamentary proceeding, kailangan pa rin ng sentimiento ng minority leader bago magpasya ang Senado. So, aabangan natin this week kung magkakasundo sila sa caucus or pwede rin naman pag-usapan nila sa floor kung babaguhin yung schedule ng impeachment trial at ibabalik yung schedule ng impeachment trial daw sa hapon. Ano naman yung dapat nating asahan sa ikapitong linggo ng paglilitis, Daniel? Ayun nga, Kati, no? Tapos na yung pagsalang nitong si Sailin Del Campo na sumala nga sa paglilitis nitong nagdaang linggo at inasang sa susunod na linggo yung
mga bagong testigo na ihaharap ang prosecution at kaugnay pa rin ito sa usapin do sa umano'y misuse o maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President pati na rin ng Department of Education. So, mahaba-haba pa rin itong confidential funds at naasahang hindi lang ngayong linggo at posible pa sa mga susunod pa na linggo. Ito pa rin ang talahayan. Maraming salamat, Daniel, as always, sa iyong mga ulat. At sa aming pagbabalik, makakapanayam natin ang nag-iisang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. At balikan din po natin kung paano tinulungan ng ating mga senador ang mga kababayan nating nasalanta ng masamang panahon. Dito lang sa Ang Senado ng Pilipinas.